Isang boksidor, maliit ang tikas, pero kinatatakutan ng mga banyaga dahil sa mga kamaong sintigas ng bato. Isang Pilipinong nagpamalas ng galing sa kwadradong lona. Ngunit sa tugatog ng kanyang tagumpay, bigla siyang binawian ng buhay. Marahil ilan lamang sa atin ang nakakaalam sa buhay ni Pancho Villa. Sino ba siya? Bakit siya tinaguriang isa sa pinakamagaling na boksidor mula sa Asya? Narito ang ating tampok sa Historiano PH. Ipinanganak noong Agosto 1, 1901 sa bayan ng Ilog Negros Occidental si Francisco Gilledo. Ngunit di niya nasilayan man lang ang kanyang ama sapagkat 6 na buwan pa lamang siya ay iniwan na sila ng kanyang nanay at iba pang mga kapatid. Nanilbihan sila ng kanyang ina sa isang malaking asyenda sa kanilang lugar. Hanggang sa edad na 11, lumuwas siya sa Iloilo upang hanapin ang kanyang kapalaran. Ayon pa sa kwento, nagtatrabaho si Francisco bilang limpia bota o tagalinis ng sapatos. Nakilala niya sa Iloilo ang isang boksidor at nang lumuwas ito ng Maynila, sumama si Francisco hanggang nakarating sila sa Tondo. Dahil sa kanyang tikas, naging mahilig si Francisco sa boxing sa mga bakuran at dito dumami ang mga nakakilala sa kanya. Noong 1919, tinalo niya si Alberto Castro sa kanyang unang professional fight. Dito na nagsimula ang pagningning ng karera ng dating Shushan Boy. Sa panahong ito, umusbong na din ang sports ng boxing sa Pilipinas. Tulad ng larong basketball, dinala ito ng mga Amerikano dito sa bansa. Dahil sa likas na hilig ng mga Pilipino sa combat sports at sugal, unti-unti naging popular ang boxing, lalo na sa mga sentrong lungsod tulad ng Maynila. Siyempre, kasabay ng paglago ng professional boxing, ang paglipanan ng mga promoter o mga negosyante na nagbabayad sa pagsasanay ng mga fighter. Sila rin ang nagpapatakbo sa mga laban at pumupusta sa mga bawat laban. Pinakasikat sa panahong iyon ang Amerikanong promoter na si Frank Churchill. Kasama ang ilan pang mga sosyong banyaga. Paano pala nagbago ang pangalan ng boksingero na naging Pancho Villa? Kung ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay may bab-arom noon bilang promoter, naging amo ni Francisco Gilledo ang promoter na si Churchill. Naging manager din ni Francisco ang negosyanteng Pinoy na si Paquito Villa, isang kilalang boxing aficionado noong panahong iyon. Kwentong-kwento na posibleng galing sa dalawang boxing executive nagmula ang alias ni Gilledo. Ipinangalan umano ni Churchill si Francisco sa magiting na Mexican revolutionary leader na si Pancho Villa. Sa kwento naman ng National Historical Commission, inampon ni Paquito Villa ang boksidor na Negrense at pinabinyagan ito sa pangalang Pancho. Masasabing unang high-profile fight ni Pancho Villa ang laban niya sa future US lightweight champion na si Mike Ballerina. Kwentong-kwento na di lang 1 o 2 beses silang naglaban, kundi 9 na beses talaga. Nanalo sa 6 na laban sa kanilang multi-fight series ang Pinoy Flyweight. Kwentong-kwento ang paghahambing ng mga sumunod na Pinoy boxing champion sa naging record at kasaysayan na inukit ni Pancho Villa. Paano naman kasi, siya ang kauna-unahang boksidor mula sa Pilipinas at mula sa Asya na nagpamalas ng galing at humatak ng libu-libong fans sa mga sports venue sa Amerika. Sa kanyang pag-apak sa Amerika noong 1922, sumabak agad ang ating Pinoy pride sa laban. Tinalo niya ang mas malaki na American fighter na si Abe Goldstein sa pamamagitan ng puntos pagkatapos ng 15 rounds. Sunod niyang nakalaban ang future flyweight champion na si Frank Quijinaro pero tinalo siya nito sa puntos at sa US flyweight title noong August 22, 1922. Pero makalipas lamang ang halos 1 buwan, bumawi si Pancho Villa at niyanig ang boxing world nang talunin ang kampiyon ng Amerika na si Johnny Buff sa 11th round technical knockout noong September 14, 1922. Kwentong-kwento na 2 beses pinabagsak ni Villa sa 10th round at 1 beses sa 11th round si Johnny Buff. Ngunit nang sumunod na taon, nagharap muli sina Pancho Villa at Frank Quijinaro
para sa unang title defense ng Pinoy. Di pinalad ang Pinoy Pride at tinalo ulit ni Genaro sa puntos. Nagbukas ulit ito ng pagkakataon sa Pinoy na ipakita sa madla na siya ang karapat-dapat na kampiyon nang dumayo sa Amerika ang nagretirong dating World Flyweight Champion na si Jimmy Wild. Gusto sungkitin ng Briton na si Wild ang bakanting World Flyweight title. Dahil sa popularidad ni Villa, minabuti ng mga promoter na gawin siyang contender imbis na si Genaro at yun nga, ikinasa ang labang Villa-Wild. Sa kanilang pre-fight interview, inamin ng 31 anyos na si Wild na hindi hamak na boksidor ang kanyang makakaharap mula kay Villa. Sa malawak na polo ground sa New York, pinabagsak ni Pancho Villa si Jimmy Wild sa 7th round. Isang malutong na kanan ang lumanding sa panga ni Wild na tuluyang nagparitiro sa karir nito. Bumagsak din sa ika-4 at ika-5 round si Wild dahil sa malalakas na mga suntok na pinakawalan ni Villa. Kwentong-kwento ang Hero's Welcome na sumalubong kay Villa sa kanyang pagbalik sa bansa. Si dating Pangulong Emilio Aguinaldo ay isa sa mga personalidad at bayani na nagbunyi sa kanya. Matagumpay na idinipensa ni Pancho Villa ang kanyang korona. Isa na rito ang unang All-Filipino World Title fight nang talunin ang kababayang si Clever Sencio sa Wallace Field, Manila noong May 2, 1925. Lingid sa kalaman ng libo-libong mga fans, ito na pala ang panghuling panalo ng kanilang idolo. Noong Hulyo 4, 1925, lumaban ulit sa Amerika si Pancho Villa. Ito ay isang non-title fight nagaganapin sa San Francisco, California at kalaban niya ang kampiyon na si Jimmy McLarmin. Bago ang laban, namaga ang isa sa mga wisdom tooth ni Villa. Ilang oras bago siya umakyat sa ring, pumunta siya sa dentista at pinabunot ang namagang ngipin. Kahit masakit at namamaga ang panga, nagpumilit pa rin ang Pinoy at lumaban. Umabot siya sa ika-15th round, ngunit sa kasamaang palad, siya ay natalo. Kwentong-kwento na di na siya nakasuntok ng maayos dahil tinatakpan ng isang kamay ang namamagang pisngi. Ilang araw pagkatapos ng laban, nagpabunot pa ulit ng ilang ngipin na naimpeksyon si Pancho Villa. Ngunit taliwas sa paalala ng mga doktor, di nagpahinga ang dating world champion at panay ang inom kasama ang kanyang mga kaibigan. Lumala ang kanyang kalagayan at siya'y sinugod sa ospital noong July 13, 1925. Dito na diskubre ng mga doktor na kumakalat na sa kanyang lalamunan ang impeksyon na nauwi sa tinatawag na Ludwig's angina. Tinangka siyang operahan ngunit nahulog sa koma hanggang namatay noong Hulyo 14, 1925. Inuwi ang mga labi ni Pancho Villa sa Pilipinas at inilagak sa Manila North Cemetery. Taon-taon tuwing undas, ilang mga kaanak at tagahanga ang dumadalaw sa puntod niya. Sa kanyang maiksing karera, si Villa ay nakapagtala ng impresibong 89 na panalo sa 103 na laban. 22 sa kanyang panalo ay sa pamamagitan ng knockouts. May 8 talo din siya, 4 na tabla at 2 no contest. Sa kanyang karera, hindi napabagsak si Pancho Villa. Siya ay isang orthodox o kananete. Maliban sa kanyang mas kilalang alias, si Francisco Gilledo ay binansagan ding the Filipino Whirlwind at the Little Brown Boy. Siya ang kauna-unahang Pinoy at Asyano na world champion at kinilala bilang number 1 world flyweight of the 20th century ng Associated Press noong 1999. Noong 1961 naman, naging kasama si Pancho Villa sa Hall of Fame ng Ring Magazine, ang tinaguriang Biblia ng boxing. Na-induct siya sa International Boxing Hall of Fame noong 1994.